Yan yung araw na pinanganak ako. Naalala ko pa, sabi sa akin ng mommy ko, hiniling niya daw talaga ako sa 3 o'clock prayer. Growing up with my family, sobrang saya talaga. Hindi ko ma-explain kung gaano kasaya dahil kapag iniisip ko yung childhood ko ngayon, ang sarap balikan. Yung parents ko, hindi nila kami spinoil but they made sure na yung experience namin as bata ay magiging memorable. And they didn't fail. It was memorable. Yung family ko, ever since, tinrato na talaga nila akong parang prinsesa. Ako, lumaki ako sa mga Disney movies. Lagi kong pinapanood yung mga prinsesa. Pakiramdam ko, ganun ang buhay. Parang fairy tale. Then, nung medyo nagdadalaga na high school, mas naging mahilig ako gumawa ng mga videos. Kahit anong videos lang yan. Kaartehan, sayaw-sayaw. So, pagka-graduate ko ng high school, akala ko, para ako sa dentistry. So, I gave dentistry a shot. Kasi nung time na yon, ang iniisip ko lang, yung pangalan. Gusto ko matawag na doktora, gusto ko magkaroon ng sariling clinic, at yun din yung na-feel ko na magiging proud sa akin yung parents ko. Kasi nung sinabi ko sa kanila na magde-dentistry ako, iba yung saya na nakita ko sa face nila. So, 2 taon pa, bago ko na-realize na yung heart ko, dinadala ko sa entertainment industry. Pero I was so scared to tell my parents. Kasi syempre nung time na yon, na-visualize na nila ako as doktora, nakikita na nila na yun na yung career path ko. Isang malaking risk ang showbiz. Pero dinala ko ng puso ko dun. Tapos ayun, sinabi ko sa daddy ko, and nang sabi niya sa akin, sige bibigyan kita ng 1 taon. Kung walang oportunidad na dumating, babalik ka ng dentistry. At na-challenge ako dun. Sabi ko, hindi ko kayo bibiguin. So, pumasok na sa showbiz. Unang pasok ko sa showbiz, wow! Yung mga kasama ko, puro artista. Nakakasayaw ako sa mga programang pinapanood ko lang noon, na-overwhelm ako sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Ang dami kong naging kaibigan, tapos umabot na sa debut ko. It was magical. Lahat ng mga pinangarap ko nung bata ako na ma-achieve ko sa debut ko, lahat ng yun nangyari and I am so grateful sa family ko. Tapos, tinry ko yung vlogging. Although matagal na ako gumagawa ng mga videos, pero iba kasi yung matatawag ka na vlogger eh. Tinry ko rin yung vlogging. Pero hindi ako naging active nung time na yon. Kasi nga, mas nag-focus ako sa showbiz. Then, biglang may nangyari na change of plans sa career ko. Nawala ako sa isang show, nag-focus ako sa vlogging. Pero along the way, hindi siya naging madali talaga. Sa gitna ng journey ko sa showbiz at sa pag-vlog, may time na I moved out of my parents' house, lived solo for 3 months, alis lang ako kung kailan ko gusto. Kasi yung parents ko, very protective sila sa akin. Parang yung mga panahon na yon, ang dami kong gustong mangyari sa buhay ko. Tapos umabot na sa point na parang nababago na ako ng mundo. Parang nakikita ko na parang hindi na ako to. Nabighani ako sa dami ng kaibigan ko. Naaaliw ako sa dami ng mga nangyayari sa paligid ko. Kasi simpleng babae lang naman ako from Bulacan na pinasok sa mundo ng showbiz at YouTube industry. So, nung na-realize ko sa sarili ko na parang nababago na ako ng mundo, inayos ko yung sarili ko. When I was slowly getting my life together, people started judging me. May time pa na nagka-bashers ako. Ayan na sila, mga nagda-doubt, mga nagkasabi na good luck sa career mo. Nagtanong ako nun kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit po nangyayari yung ganung bagay kung kailan inaayos ko yung sarili ko? Pero alam niyo yung buhay.
magiging malungkot talaga yan. Kung puro negative lang yung papansinin nyo. Kasi nung natutunan kong tumingin sa magandang parte ng buhay, nahiya na lang talaga ako kay Lord. Ang ungrateful ko pala kasi. Isipin mo, binigyan ako ni Lord ng first ever solo concert sa SM Skydome na grabe ang suporta ng mga tao. Nakasali ako sa World of Dance sa LA. Nagkaroon ako ng first ever single. At na-perform ko yun sa YouTube FanFest sa MOA Arena. Nagkaroon ako ng TV exposures na akala ko puro sayaw lang ang gagawin ko sa TV. Nakatulong ako sa mga taong nangangailangan. Nakapag-travel ako sa mga lugar na hindi ko akalaing mapupuntahan ko sa edad ko dahil akala ko mga 30 years old ko pa mapupuntahan yung mga lugar na yun. Nagkaroon ako ng loving and faithful na boyfriend. Bought my first ever car. And of course, a house. So I said, Lord, grabe na yung blessings nyo. Thank you po dahil sa tingin nyo, deserve ko lahat ng to. Pero, hindi pa pala natatapos si Lord doon. He gave me another blessing. Wait lang, itatawagin ako. Itatawagin ako. Hello! Congratulations! Surprise! Congratulations! Wawa namin. Shock si Wito. Wito is shaking. Shock si Tit. Wait!